Isipin mo na lang daw ang buhay para kang hino-hold up. Once na hino-hold up ka, di ba makakapag-isip ka talaga ng napakaraming ways. Pag medyo mahina-hina pa personality mo, pwedeng hindi ka makagalaw, maratel ka, pero pag makapag-isip ka, dun lumalabas lahat ng napakaraming ideas. Kailangan ng problema kasi kung walang problema, hindi makakaisip ng solusyon. Kung hindi magkakaroon ng solusyon, hindi magkakaroon ng tinatawag na improvement. Hi classmate, kumusta po kayo? And ito na po, paalis na kami dito sa Hong Kong, pabalik na naman ulit ng Pilipinas at ang dami ko pang gagawin. Well anyway classmate, ang pag-uusapan natin right now, always remember this. Yung last na vlog natin na pinag-usapan natin is maximize on what you have. Na napaka-importante yon kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang asset. And ngayon, itong pag-uusapan naman natin is there is always 1,000 solution sa kahit anong sitwasyon na meron kang pinagdadaanan ngayon. Parang may isang series sa Netflix, yung Suit. Napakaganda kasi ang principles nung isang abogado doon na parang pinakamagaling na abogado. Isipin mo na lang daw ang buhay para kang hino-hold up. Once na hino-hold up ka, di ba makakapag-isip ka talaga ng napakaraming ways. Pag medyo mahina-hina pa personality mo, pwedeng hindi ka makagalaw, maratel ka, pero pag makapag-isip ka, dun lumalabas lahat ng napakaraming ideas. And lagi ko rin naman itong sinasabi, classmate, na kailangan ng problema kasi kung walang problema, hindi makakaisip ng solusyon. Kung hindi magkakaroon ng solusyon, hindi magkakaroon ng tinatawag na improvement. Di ba yung santa ko before na nasabi ko na kaya nagkaroon tayo ng kotse kasi malamang napapagod palagi yung kabayo. Kaya tayo nagkaroon ng eroplano kasi malamang naisip nila na mas mabilis yung travel kung nasa air ka rather than nasa sea. In short, ganun din ang sitwasyon mo, classmate. Sa tandaan mo, hindi ang mga taong successful kaya sila naging successful kasi wala silang problema pinagdaanan. Kaya nga mali yung mindset natin na gusto mong yumaman kasi gusto mong mawala na ng problema sa buhay. Hindi po totoo yan. Kasi honestly, mas maraming inaasikaso ang mayayaman kaysa sa taong hindi ganun kalalaki ang kinikita nila. And always remember this, kaya nagkakaroon ng sobrang daming diskusyon ang mga tao, lalo na yung isang naging topic ko before, diploma o diskarte, and at the same time, may isa pa yung about happiness, kung money can buy happiness daw. Then actually, ang sagot kasi dun is subjective. Nag-iiba-iba yan. Depende sa personality at depende sa opinion at depende sa sitwasyon mo bilang isang tao. Kaya para sa akin, classmate, always just remember this. Focus on yourself. Hindi mo kailangan intindihin lahat ng sinasabi ng iba't ibang tao kasi maguguluhan ka talaga ng sobra. Kaya right now, kung ano man ang problema mo, kung ano man ang sitwasyon mo, upuan mo yan ng mabuti. Parang try to imagine this. Kung naho-hold up ka at palagi kang paulit-ulit naho-hold up, darating ang time, matututo ka ng sumagot, darating ang time, hindi ka na masyadong kakabahan, pabawas ang kaba, baka pagdating ng oras, alam mo na literal ang gagawin. And isipin mo lang yung hold up para siyang sitwasyon ng buhay mo, na kaya ka ganyan kasi malamang kung hindi ka pa masyadong nakapag-isip ng maayos, baka hindi mo binibigyan ng maraming oras pag-isipan. Kasi ako lagi kong nasasabi to, classmate, if I have a situation, laging back to the drawing table. Pag sinabi kong back to the drawing table, pupunta ko niya sa table ko, isusulat ko muna lahat ng problema ko, ano yung mga problema ko, isusulat ko yung mga iba't ibang solusyon, tapos mamimili ako ng solusyon na pinakagusto ko, din yung solusyon, yun ang gagawin ko. Then habang ginagawa ko, pagdating ng oras, balik ulit ako, back to the drawing table ulit, titingnan kung effective ba siya or hindi. Kung effective siya, di tuloy-tuloy. Pag hindi siya effective, di isip ko ulit ng ibang ways. Basta always remember this, na normal magkamali, normal lang may problema, hindi yan iniiwasan, dyan ka gagaling, dyan ka titibay, normal ang umiyak, normal ang matakot, normal na minsan parang kang hindi mo na alam ang gagawin mo. Being human, it's all part ng pagkatao natin. Kaya ang importante, classmate, na lagi kong sinasabi, there is always 1,000 solution kahit anuman ang sitwasyon mo. Magbata ka, mag-elementary ka, grabe naman pagbata. Magbata ka, mag-high school or college ka, may pinag-aralan ka, nakagraduate ka or hindi, may anak ka, may asawa ka, kahit ano pa ang sitwasyon mo, meron at meron yung solusyon. Kaya sana, classmate, matutunan yung mahalin ang pagpa-problem solve. Naturo naman sa atin to sa school na
paano ka nag-iisip. Kaya lang, di ba, ang minsan natuturo sa school, parang ang thinking natin, ang solution is always just one. But on reality, ang solution talaga ng kahit anong sitwasyon natin, napakarami. Kaya enjoyin mo kung anong pinagdadaanan mo, enjoyin mo kung anong problema mo, kasi makakaisip ka dyan ng sobrang gandang solution. Balay mo. Di ba, classmate, ikaw makapag-break kasi just like me, ako siguro, hindi ko wala kasing documented na pero I could probably say na ang dami kong na-break na records sa network industry just because gusto ko lang makatulong. Ako yung pinakaunang, I could proudly say na ako yung pinakauna sa Pilipinas na gumagawa talaga ng mga videos na pagtulong sa pagne-network kasi sa kagustuhan ko makatulong. And ang dami ko pang mga na-break na records, and especially yung sa community naman paggagawa, ang dami ko nagagawa na naisip na solusyon just simply because gusto kong makatulong. Kaya ikaw din, just simply focusing sa sarili mo na gusto mong mas makapagsolusyon ng mga iba't ibang problema, ng mga iba't ibang pinagdadaanan mo sa buhay mo, magugulat ka na ang dali lang pala. Kasi ang pinaka-importante, classmate, parang ganito yun. Parang sa pagluluto, hindi naman importante na may memorize mo lahat ng putahe. Pero ma-memorize mo lang yung formula. Di ba? Pag magluluto ka, number one, ano ba yung gusto mong lutuin? Pangalawa, ano ba yung ingredients ng mga lulutuin mo? Sunod, ano ba yung procedure? Di ba? Paulit-ulit lang naman. O example, gusto mo ng adobo. Okay, ang goal ko, adobo. Ano bang kailangan ng ingredients para magluto ng adobo? Ano ba yung magiging formula ko or procedure ko para lutuin ang adobo? O kung hindi ka masyadong marunong, basic, maghanap ka, magtanong ka sa mga tao na gusto mo yung adobo kung paano nila lutuin. O balik naman tayo, sinigang, beef steak, igado, di ba? Ano ba? Kahit ano, basta pinakasimpleng formula, pareho lang. Di ba? Ulitin ko, tanggalin natin sa luto. Ito naman sa buhay. Gusto mong yumaman. Hindi kung gusto mong yumaman, ano ang ingredients mo para ka yumaman? Ibig sabihin, ano ba ang ugali ng mga taong yumayaman? O di, yun ang gamitin mo sa sarili mo. Then after yung procedure, yun ang gawin mong action. Then para mas maging mabilis pa, maghanap ka ng tao na gusto mo yung sitwasyon nila or gusto mo yung buhay nila. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa classmate, lahat ng formula ng kahit anong ginagawa natin, basta gusto natin maging successful, pare-pareho. O sabihin mo, sige, na-explain mo yung pagyaman, na-explain mo yung pagluto. Paano naman kung gusto ko maging magaling na empleyado? Napakadali lang. Gusto maging magaling na empleyado. Ano ba ang ingredients ng mga magagaling na empleyado? Pumapasok palagi, nag-OT, nagagawa lagi yung utos ng boss, nagiging sobrang bait sa boss. Diba? Yung sinasabi nga natin na sip-sip, technically, that is also a skill. Kasi alangan naman, boss mo, lagi mong aawayin. Di ba? Boss mo, lagi mong sasabihin yung ayaw niya. Hindi ka rin yan magugustuhan. Di ba? Kaya nga, kung boss mo yan, dapat marunong ko intindihin kung sino siya. Dapat alam mo kung paano yung kiliti niya, alam mo kung ano ibibigay mo sa kanya. In short, ganun yun eh. Kaya, gusto maging empleyado, alamin mo yung ingredients, yung kailangan mong ugali, then after actions. Di ba? Parang napakasimple. Second, magtanong ka dun sa pinakamagaling na empleyado. Kaya, classmate, smile. Bakit? Kasi madali ang buhay, masarap ang buhay. Tanggalin na natin yung thinking na kailangan mo maging sobrang talino or sobrang galing para maging successful kasi sa mga. It's not true. Napakasimpleng common sense, napakasimpleng logic para makuha mo lahat ng gusto mo. Kaya lang naman tayo nahihirapan, hindi dahil sa mahirap, disalign lang tayo. Gusto mo maging mayaman, ang ginagawa mo, ibang bagay naman. Gusto mo maging magaling na empleyado, ang ginagawa mo, iba naman. In short, classmate, maging clear ka lang sa gusto mo, ma-align ka lang sa lahat ng ginagawa mo, at maging consistent ka sa ginagawa mo kasi by nature, ang tao, pag consistent ka sa isang ginagawa mo, dumadali siya. Kasi di ba ang isang bagay, katulad ng explain kanina, yung hold up, pag lagi ang na-hold up, darating ang time mo tatanggalin ka ba? Darating ang time mas makapag-isip kasi may tinatawag na time dilation. Parang ako dati nung naglalaro po ako ng billiard, yung butas po ng billiard habang tumatagal po, lumalaki po yan sa paningin mo. Kitang-kita mo na yan. Kaya kada tira mo, tansyan-tansya mo. Pero pag matagal ka nang hindi naglalaro ng bilyar, para pong lumiliit po ulit yung butas niya. Ganon din sa lahat. Ang isang bagay, kaya nga di ba mapapansin mo bakit ang mga tinatawag na pro, katulad yung sa nagmumotor, nakakagawa silang mag-tricks. Kasi nga, may time dilation eh. Habang nasa ere sila, mabagal sila doon, nakakapag-isip sila ng gagawin. Pero tayong first timer, liparin mo yan na motor mo, sigurado ko, ang maaalala mo lang yung tub. Sunod mong maaalala, bumagsak ka na. Pero pag inulit-ulit mo, bumabagal yan. Kaya classmate ha, huwag magmadali.
Kung ano yung gusto mo na maging magaling ka, it will take time. Kaya napaka-importante na enjoyin mo. Basta isa lang ang sure ko. Ang isang tao na nagtutuloy sa ginagawa niya, darating at darating ang time, makakarating ka pa rin. Kaya paano yan? Dito mo tayo.